kayo. Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinadasal po natin. Sumasampalataya ako sa muling pagkabuhay ng mga namatay na tao. I believe in the resurrection of the dead. Ano bang ibig sabihin ng katotohanan ito? Ang pananampalatayang ito ay nandiyan na noong panahon pa ng mga apostol. Sinabi ni San Pablo sa ating pagbasa ngayon, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Bakit sila nagdadalamhati? Naaawa sila sa mga namatay na hindi na nila makikita si Kristo sa kanyang muling pagdating. Hindi. Sa muling pagdating ni Jesus, bubuhayin uli ang mga namatay na upang makatagpo din nila si Jesus. Pagdating ng panahon ng pagbabalik ni Jesus, siya ay darating para sa mga namatay na at para sa mga buhay pa. He is the Lord of all. Bubuhayin ang mga patay at kasama sila sa pagsalubong kay Jesus. Sa pagparito ng Panginoon, tayo mga buhay pa ay hindi mauuna sa mga namatay na. Bubuhayin uli ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Kaya ang mga namatay na at ang mga buhay pa ay sama-samang sasalubong sa Panginoon. Gagantihan tayong lahat kasi tayo ay nanalig sa Kanya. Si Jesus ay Panginoon ng mga buhay at ng mga patay. So we who are living have no advantage over those who have already died. Bubuhayin ang lahat ng mga patay. Ito ay magandang balita sa mga namatay na o kaya sa mga namamatay ngayon. May muling pagkabuhay. Hindi kamatayan ang wakas natin. Ang pananalig natin kay Kristo ay hindi lang sa buhay na ito.
Ang pagkabuhay ng mga patay ay masamang balita sa tumatakas sa Panginoon sa buhay na ito. Hindi sila ililigtas ng kamatayan. Hindi taguan ang kamatayan para sa kanilang kasamaan. Haharapin pa rin nila ang kanilang kasamaan kahit na namatay na sila. Ang patniniwala na may buhay sa kabila ng kamatayan ay nagbibigay sa atin ng katatagan na maging tapat sa kabutihan. May pananampalataya at parusa sa kabilang buhay. Sana ang muling pagkabuhay ay magbigay sa atin ng aliw at ng pag-asa. Nananabay ko, Panginoon, na ikaw ay makatagpo. Magkikita tayong muli. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.